Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala, dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Noong 1986, sinimulan po ni Saint John Paul II, o Pope John Paul II, noong panahon na iyon, ang World Youth Day. Dahil sa nakitang magandang resulta ng mga international gatherings noong 1984 at saka 1985, kaya noong 1986, ay ginawa niyang kauna-unahang World Youth Day. Yan. Ito po ay sinimulan sa Buenos Aires sa Argentina, kung saan nagmula ang ating Santo Papa Francisco. At mula po noon ay tumatawag si St. John Paul II, inaanunsyo niya kung kailan yung susunod na World Youth Day.
Kunyari po, sa Buenos Aires, inanunsyo niya yung susunod na World Youth Day. Pangkaraniwan po iyan ay 2 taon hanggang 3 taon ang pagitan o interval. Ganito po yung nakasanayan. Ano? At ito po ay kinasasabikan ng bawat kabataan na dumadalo sa World Youth Day, yung huling-huling misa, the closing mass ng World Youth Days, na kung saan sa bandang huli, iaanunsyo ng Santo Papa saan ang susunod na World Youth Day. Kaya nga po, inanunsyo na ang World Youth Day noong 1995 ay gagawin sa Manila. Ayan, no? So si St. John Paul II o Pope John Paul II, lagi na lang ganoon. Nag-a-announce siya, kailan yung susunod, inaabangan po yan ng mga kabataan. Ano? Gayun pa man, noong 2002, ang World Youth Day ay ginawa sa Toronto, Canada. Inanunsyo ni Pope John Paul II ng susunod. Sa bandang huli po ito, inaabangan na yung mga kabataan yan. Ano? The next World Youth Day in 2005 will be in Cologne, Germany. Sa Germany na. Pero alam niyo, doon nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Bakit kanyo? Nung inanunsyo na yung 2002, ng next World Youth Day ay 2005, na gagawin sa Germany, ang dumating po sa Germany na Santo Papa ay hindi na si St. John Paul II. Sino na? Si Pope Benedict na. No? Ang nag-anunsyo, Pope John Paul II. Pero ang dumating at tumupad noong gawain na iyon ay si Pope Benedict na po. Ngayon, noong 2008, ito po ay nangyari ang World Youth Day sa Espanya, Madrid. No? Inanunsyo ni Pope Benedict 2011 na ang susunod na World Youth Day ay 2013. At ito po ay gagawin sa Rio de Janeiro, Brazil. Pero ano po nangyari? Ang dumating po noong 2013 ay hindi na si Pope Benedict. Sino na po? Si Pope Francis na. Ang tumupad noong pangako ni Pope Benedict. Noong 2023, ito po ay kamakailan lamang. Ginawa po ang World Youth Day sa Portugal. Inanunsyo po uli ni Pope Francis na ang susunod na World Youth Day ay gagawin sa 2027. At ang magiging host o bansa ay ang South Korea. Sino ang darating sa 2027? Wala na si Pope Francis. Sino naman ang tutupad ng pangakong iyon? Bakit ko po sinabi ito? Dahil kung titignan niyo po yung Ebanghelyo, mayroong habilin ang Panginoon sa ating lahat na dapat nating tuparin. Ano po yon? Sa bandang huli ng Ebanghelyo, kung inyo pong napansin, ay may sinabi ang Panginoon. Ito pong pangyayaring ito ay nung siya ay muling nabuhay at napakita sa kanyang mga alagad. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa mga bansa. Alam ng Panginoon na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay aakyat na sa langit. Pero meron siyang gawain na ang tutupad na ay hindi na siya. Sino? Ang kanyang mga naiwan. Ang kanyang mga alagad. Ang mga susunod na magiging mananampalataya. At yan ay kasama tayo. Ang bawat isa sa atin. Marahil,
pinakita ng Panginoon noong nakaraang mga taon sa kasaysayan ng World Youth Day na talagang mayroong misyon, tungkulin na dapat gagawin at isinasalin, ibinibilin ang Diyos. At ito nga ay ang gawain ng pagsisisi at kapatawaran sa mga kasalanan ng tao. Sino mangangaral daw? Yung pari lang ba? Yung madre lang ba? Yung katikista lang ba? Hindi po. Lahat ng tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, lahat na pinag-alaya ng Panginoon ng kanyang buhay, lahat ng pinag-alaya ng Panginoon ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang mangangaral ng pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan ng tao. At yan po ay kasama tayo. Ang bawat isa sa atin. Tatanungin niyo ako, Father, paano ba yan? Paano ko ba ipangangaral ang habag ng Diyos? Ano po ang gagawin ko? Kukuha ba ako ng mikropono? Tatayo ako dun sa bangketa? At ako'y sisigaw na magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo. Ano ba ang gagawin ko? Hayaan niyo magmungkahi po ako ng iilang pwedeng gawin para matupad po natin ang habilin ng Panginoon na dapat tayo ang tutupad. Number 1, para ipangaral po sa mga tao sa mundo ang pagsisisi ng kanilang mga kasalanan, una sa lahat, tayo muna po ang magbago. Tayo muna po ang magbago. Tandaan po natin, yung mga alagad ng Panginoon na nagtakbuhan, nagtaguan nung si Jesus ay inaresto, ang unang-unang nangyari sa kanila, sila ay nagbago. Yung dati nilang pagkaduwag, naging tapang. Yung kanilang pagkatakot, binigyan na ng lakas ng loob. Una sa lahat po, yung pagbabago sa sarili. Alam niyo naman po iyon. Ang mga taong nagkapagbibigay ng lakas ng loob sa atin ay yung mga taong nakikitaan natin ng kabutihan. Sino nag-i-inspire sa atin? Sino nagpapalakas ng loob sa atin? Hindi ba yung mga taong makikitaan mo ng pag-asa, ng kabutihan, ng kagandahang asal? Yan po ang unang-una. Pagbibigay ng magandang halimbawa. If we want to preach the mercy and forgiveness of God, kailangan makikita muna po sa ating sarili. Simulan natin sa ating sarili. Yan po yung paanyaya ng Easter. Panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. It's now time to look at ourselves. Suriin ang ating sarili. Minsang nagtago tayo, minsang natakot tayo, iniwan natin ng Panginoon, pero ngayon muli siyang nabuhay. Ano ang gagawin nating pagbabago sa sarili? Ano ang dapat nating ayusin? Mag-isip ka lang ng isa o dalawa. Hindi mo kailangan damihan. Pero siguraduhin natin mayroong pagbabago. Pangalawang paraan para tayo ay maging tagapagpahayag o matupad natin ang ating tungkulin na mangaral tungkol sa habag at kapatawaran ng Diyos, tayo maging mabuti sa ating kapwa. Mahinahon tayo sa ating kapwa. Let us be kind to one another. Minsan po kasi, tayong mga palasimba, nagiging mapaghusga. Dahil alam natin, nagsisimba tayo lagi na may sinusubaybayan tayo sa mga misa, mga humilya, sermon ng mga pare. Minsan hindi natin napapansin, nagiging mapaghusga tayo. Condemning. Mapanuri tayo. Masyado tayong kritiko. Let us be kind to one another. Sana ang lumalabas sa bibig natin, hindi paghuhusga. Hindi meanness o pagiging cruel. Sana ang kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, hindi tayo parang laging naguhusga. Laging na lamang tayong masungit. Hindi po.
That is, be kind to one another. Kasi ang nagpapabago po ay hindi takot. Kung mananakot ka, hindi yan ang makapagpapabago. Ang makapagpapabago ay ang kabutihan o kabaitan. Let us be kind to one another. Isipin niyo po yung mga tao na matagal niyong ipinapanalangin na sa Panginoon na sana dumiretso na, tumuwid na buhay. Sana makaalis na doon sa kanyang bisyo. Sana bumalik na. Sana makipagkasundo na. Sana ayusin na ang buhay. Isipin niyo po yung mga tao na lagi niyong ipinapanalangin na magbago. Imbis na maging mapaghusga tayo, maging mas mabait tayo, mahinahon, maging mas mabuti. Hindi pa tapos ang nais na mangyari ng Panginoon. Nakabitin tayo ngayon. Ang ating tungkulin, tuparin po natin ang inihabilin ng Panginoon. Tayo po, sa pamamagitan ng ating halimbawa at buhay, ay maging tagapagdala ng habag at awa ng Diyos sa bawat isa sa ating kapwa.